Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Séptimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Pagkatao dinhi sa kalibutan aron sa paghatag ug sanglitanan sa atong kinabuhi o pinuhatan kay kita mga tubag sa iyang hukmanan. Ang pagtuta walay kapuslanan kung kini walay pinuhatan. Ang atong mga buhat maoy basihanan, diin kita pagahukman. Ang kinabuhi mo, igsuon, kumusta? Namalandong ka ba? Ning panahon na, kung si Jesus mo balik, ikaw andam na ba? Nga musugat kaniya. Ang pagtuta walay kapuslanan kung kini walay pinuhatan. Ang atong mga buhat maoy basihanan, diin kita pagahukman. Igsuon susiha ang kaugalingon mo, kung nagpadayon ka ba sa pagtuo. Ang atong binuhatan maayong dautan, kining tanan niyang pagahukman. Ang pagtuta walay kapuslanan kung kini walay pinuhatan. Ang atong mga buhat maoy basihanan, diin kita pagahukman. Diin
kita pagahugman, diin kita pagahugman. Amahan namo nga balaan nakistasan sa mga langit, Ginoo, salamat niining taknaa nga ania kami karon naga broadcast sa imuhang mga pulong o labi na sa imuhang LCMBN. Amahan kung din kami napakyas sa una-una sa pulong sa buhat, pasaylua kami sa among tagsa-tagsa ka mga kalapasan nga nahimo nganha kanimo, amahan. Pasaylua kami, amahan, ikaw magapanalangin sa tibuok supporters sa Loud Cry Ministry, amahan. Hinautuntang ikaw magadugang o kaalam sa maong magsisibya, labi na ni Pastor Believer nga mao'y magadala sa maong mensahe sa tibuok kalibutan, amahan. Amo kining ginasalig kanimo ang tanan tungod lamang sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, welcome na usab ning laing yugto na usab ning atong tulumanong tingog sa paglaom, special edition. Ngayon magatagi kini sa pulong sa Dios nga naplastar ng daan sa Sabbath School quarterly lesson nga gihanay kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist. Higalag mga kaigsunan, lesson number 2. Ang atong suhito nagkanayon, Heaven on Earth, ang langit dinhi sa yuta. Ang ato ang K-text or memory text mga pinangga ko mga kaigsunan, makita nato sa Hebrews chapter 8 verse 5, nagkanayon, who served the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. Okay? Matod pa mga kaigsunan that there was a copy, the sanctuary on earth was only the copy, shadow sa langit nun nga mga butang. Ganyan si Moses, gisugo siya nga buhaton nimo ang santuaryo, ang tabernakulo, sumala sa tanan gyud nimong nakita sa langit nga mao ang pattern. Okay? So imong tanawon mga kaigsunan na, ang heavenly sanctuary gidala diri sa yuta. Dunay replika diri sa yuta mga kaigsunan. Nasabtan nato nga kana nahitabo sa panahon ni Moses dito sa wilderness. Pero prior to that, mga kaigsunan, sa wala pa na mahitabo, doon na mga nag-una nga mga pagpasantop mahitungod sa sanctuary sa langit. Ang sanctuary sa langit, yes, it's the original one. Nga din ang Diyos mismo maoy nangunay sa pagministeryo didton dapita. Pero ang sanctuaryo dinhi sa yuta mga kaigsunan, nagpadayag siya kamatuoran, nagpadayag siya og mensahe mahitungod sa sanctuaryo mga higala sa lahi na nga sanctuaryo dinhi sa yuta nga dili siya 100% one-to-one nga pagkahimo dinhi sa yuta. Auban mo reklamo, ops, pastor. Kalma lang. Ganon dili mo yung magkandili na one-to-one nga pagkahimo pareha sa langit. Sama pananglitan mga kaigsunan. Ang dire sa earthly sanctuary, ang halad, karniro mga kaigsunan. Ang dugo sa mga mananap. Samtang dito sa langit, dili dugo sa mga mananap, dugo sa manluluwas nga mao si Kristo. Pero katong tanan nga nahitabo diri sa yuta, dili to siya void. Doon na to siya significance. Nagtug-an nga someday mauni ang mahitabo. Ingon ani ang plano sa kaluwasan. Okay? So let's start from the very beginning. Dito palang daan sa tanaman sa Eden mga kaigsunan, gipasantop ng daan on what is a sanctuary. Unsay sanctuaryo. As what I have told you, as what we have studied in the past week, we have discovered that sanctuary meaning dwelling place. Usa kadapit nga puloy-anan mga kaigsunan. And I would like to tell you, in the Garden of Eden was created by God
as a dwelling place. A dwelling place not only of Adam and Eve, but a dwelling place of God together with Adam and Eve and together with the rest of His creatures. So ingon ana ang pamaagi mga kaigsunan, gipasabot kana didto sa tanaman sa Eden. Kung tun-an nato pag-ayo mga kaigsunan ang ilang mga parallelism, masabta nato. Una, mao ni. Pagkahuman gyud sa creation mga kaigsunan, sa 1 week creation, doon na dayo declaration ang Ginoo nga, it is all is finished, all is good, and it was blessed. Mabasa naman na sa Genesis chapter 3, chapter 1, verses 31, 2, and 3, nga ang tanang butang, gihimo sa Dios, maayo kayo, nahuman sa Dios, iyang gipanlanginan, iyang gibalaan, kini mga butangan. So imo makitaan mga kaigsunan, imo masabtan, nga kining mga puntuha, sa Exodus chapter 39, verse 32, imo pong masabtan, that the sanctuary also was considered as blessed, sanctified, and was good. Maayo kaayo mga kaigsunan. So kadtong mga pulungan nga gideclare sa Ginoo, mahitungod sa mga creation dito sa tanaman sa Eden, was the same declaration mahitungod sa pagkahuman sa sanctuary. Now, another here. Dito sa tanaman sa Eden, sumala pa sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 8, God was walking in the garden. He was there in the garden, in the midst of His creatures. Sa 2 Samuel chapter 7, verses 6 up to 7, imo pong mabasa that God was in the midst of His people in the sanctuary. Kung dito sa tanaman sa Eden, God was walking in the midst of His creatures, in the midst of Adam and Eve, the same in the sanctuary, God is in the midst of His people in the sanctuary. Ato makitaan mga kaigsuonan, o ato masabtan, that Adam was to tend and keep the garden. Genesis chapter 2, verse 15. Si Adan, gibutang dito sa tanaman sa Eden, nga doon ay trabaho. Ang iyang trabaho, pag-atiman sa garden. The same two verbs are used for the service of the Levites in the tabernacle. Atong mabasa mga kaigsunan sa Numbers chapter 3, verses 7 and 8, nagkanayon dinhi. And they shall attend to his needs and the needs of the whole congregation before the tabernacle of meeting, to do the work of the tabernacle. Also, they also attend to all the furnishings of the tabernacle of meeting and to the needs of the children of Israel to do the work of the tabernacle. Sa ito pa, kung si Adan ug si Iba, gibutang sa taliwala sa tanaman sa Eden, aron mag-atiman sa maong garden, the same verb nga gigamit para sa mga Levites nga dito sa tabernacle, mag-atiman po sila sa kongregasyon o sa templo niini. Another point. Sa garden, mga kaigsunan, dunay hulagway nga kung imong pamalandungon, madayag yun siya nga siya o sa kasangtuaryo. Okay? Niya. Sa 1 Kings chapter 6, verse 18. The inside of the temple was cedar, carved with ornamental buds and open flowers. All was cedar, there was no stone to be seen. Okay? So imong masabtan o imong makitaan mga kaigsunan nga dito sa tabernacle, imong makitaan dito sa sulod ha, sa sulod, imong makitaan ang mga kaanindot sa dapit, mga bulak o mga ornamental buds, the same nga imong makitaan dito sa tanaman sa Eden. So, ang gihulagway sa Dios may sunog unsa ang langit pinaagi sa puloy-anan dito sa tanaman sa Eden. Another, dito sa tanaman sa Eden, cherubim, managagabantay sa garden. Sa Exodus 25:18 usab, imong makitaan mga kaigsunan nga doon na po'y duha ka cherubim of gold nga simbolo pod
nagatindog pod, nagatabon silang kaugalingon didto sa altar sa himaya sa atong Ginoo sa most holy place. Another point. Maingon nga ang creation mga kaigsunan 6 days. Sa ikapito may pahulay ang Dios. Ang tabernakulo usab mga pinangga kung mga kaigsunan kung imo pong tan-awon sumala pod sa Exodus 31:12-17 imo makitan and the Lord spoke to Moses pagkahuman gyud sa tabernakulo mga kaigsunan iya dayang gihangyo mga tao pagkahuman gyud sa paglalang sa tabernakulo iya dayang gihangyo to keep my Sabbaths magpahulay sa adlawng igpapahulay. Brethren, another point. The sanctuary was finished on the first day of the first month. Exodus 40 verse 17. Kanang first day of the first month, maunay ilang gi-celebrate nga gitawag sa Hebrew New Year's Day nga din nagalantaw sa pag-complete sa tanang trabaho o gihimo sa Dios sa kalibutan. Sa Exodus 40:17 nagkanayon, and it came to pass in the first month of the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was raised up. Yes. Kano sa nahimo? Nahuman tanan first day of the first month. Managingalag nila New Year. Mga kaigsunan, atong taksipon sa makadali kay basig ato malimtan. Laktod ga pagkasulti. Ang langit nun nga sanktuaryo, gihulagway sa Dios pinaagi sa Garden of Eden. Nga mo replika po siya sa tabernakulo dito sa wilderness o sa panahon ni Solomon. Mga kaigsunan, atong makitan, atong mapamalandong, nga kon ang garden sa Eden matahom kay siya usa ka puloy-anan, ang tabernakulo usab batahom kay siya puloy-anan, nagsimbolo sa langit nung puloy-anan ang iyang katahom mga kaigsunan. Brethren, kung ato yung pinuhon pag-ayo pagsabot, ang tanaman sa Eden was representing the home of His children. Puloy-anan sa iyang mga kaanakan, mga kaigsunan. Ngadin ang Dios og ang maong panimalay nag-ipon pagpuyo sa maong sanktuaryo didto sa tanaman sa Eden. Nga sa laing bahin usab didto sa tabernakulo ang Dios ug ang mga katawhan sa Dios didto nag-abot sa maong tabernakulo mga kaigsunan. Brethren, unsa may rason nga ang puloy-anan matahom samtang ang tabernakulo nagtulo ang atop mga kaigsunan. Unsa man kunoy kalainan nga kun ang atong puloy-anan matahom, tiles, pinturado samtang ang tabernakulo wa nato atimana maguwang nalagamay budiga sa soft drinks mga kaigsunan. Pamalandungon ta kana pag-ayo mga kaigsunan. Another point. Kung dito sa tanaman sa Eden, adunay cherubim, dunay manulunda sa Dios, balaang manulunda sa Dios, manulunda nga nagasimbolo sa pagsimba sa atong Dios. Maupo dito sa tabernakulo, doon na po'y cherubim. Nga diin, nagasimbolo sa pagsimba sa atong Ginoo. Kaya ang pagsimba dito, pinaagi sa mga cherubim, ang pagdalayg tungod sa iyang grasyag himaya, iyang ginabubo, dito sa puloy-anan sa tanaman sa Eden, o dito sa puloy-anan sa sanktuaryo nga maong tabernakulo mga kaigsunan. Usahay matingala ko, sa simbahan mga kaigsunan, bawal ang worldly songs. Kay kuno balay sa Dios ang maong simbahan.
Bawal magpasalidag sinumbagay boxing sa sulod sa simbahan kay kuno balay sa atong Dios. Tama, dili. Tama, mga kaigsunan. Mangutana ko nimo. Nganong pwede man sa atong balay? Nganong pwede man ang worldly songs, mga rock and roll music sa atong balay? Nganong pwede ang mga salidang sinumbagay, pinusilay, pinatyanay, immoral nga mga salida sa atong pulayanan? Mangutana ko ninyo, kung bawal sa iglesia, sa simbahan kay balay to sa Dios, ang atong pulayanan, kang kinsa diyang balay? Balay ni Satanas. Hinuktuki na pag-ayaw, pinangga kong igsoon. Pamalandunga ka na pag-ayaw. Biyaan ta ka na mga kaigsunan mo, padayon ta sa unahan. There was the pattern. And the pattern was the heavenly sanctuary. And there was the copy. And the copy is the earthly sanctuary. Sa Exodus 25, versikulo 9, mga kaigsunan, the instruction was given so clear. Nagkanayon, according to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings, just so you shall make it. Mauna ang imong pagabuhaton. Sa Exodus 25:40, and see to it that you make them according to the pattern which was shown you in the mountain. That's why, sa Hebrews chapter 8, verse 5, nagkanayon, who served the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern shown you on that mountain. Sa ito pa, there was the system, mga kaigsunan. And the system was called a typology. Typology, meaning, the type is the pattern. Mao ang nasa langit, mga kaigsunan. Then, we have the copy nga naa sa maong tabernakulo sa yuta. Doon nagingalan, mga kaigsunan, o type or anti-type. Ang type, mao nang naa sa langit, nga sanktuaryo. Ang anti-type, mo nang niya sa yuta, nga sanktuaryo, mga kaigsunan. Gawas nga gipasabot ang sanktuaryo as anti-type ang tanaman sa Eden. Ang lawas ni Kristo, mga kaigsunan, gipakasama gihapon. Gideclare gihapon, nagpasabot gihapon as the sanctuary. Why? Oh, sa John chapter 2, verses 19 to 21, if you have your Bible with you, please open it with me. Nagkanayon, mga kaigsunan, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in the 3 days I will raise it up. Then the Jews said, it has taken 46 years to build his temple, and will you raise it up in the 3 days? But he was speaking of the temple of his body. Ang iyang lawas may iyang pasabot, mga kaigsunan. Sa ito pa, his body was also the sanctuary. Awan mo yung pastor, kano na sanctuary man ang iyang lawas? Kabalo ba mo nga ningon si Kristo nga the Father dwells in me? The Father is in me and I am in the Father? Sumala pa sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 8 og 9, ang kinatibuk-ang pagka-Dios, nagpuyo diha kang Kristo. Okay mong sabton, mga kaigsunan, sanctuary is a dwelling place, not only a mere dwelling place, but a dwelling place where God can dwell in the midst of His people. I would like to tell you that. So the purpose of the sanctuary, where Jesus or where God can dwell in order to be in contact or reachable to the people. Now what happens to Jesus Christ? John chapter 1, verse 1, in the beginning was God, was the Word, and the Word was with God, and God was the Word, and the Word was God. Verse 14, and the Word became what? Flesh,
and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now, try to imagine, what was the prominent picture that you can see in the sanctuary, bisag palayan pa nimo? The Shekinah, the glory of God, may pinaka-prominent thing ngayon mong makitaan dito sa tabernacle, mga kaigsunan. But that kind of glory, according to John chapter 1 verse 14, nakita sa panagway ni Kristo, mga kaigsunan, ang maong himaya. Nakita na eh. So, tama ang giingon ni Kristo nga my body is the temple of God. Ang akong lawas, tabernakulo. So, ang polo nga word sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word, and the Word was God. That word there in Greek was pronounced as skinoo. Verbal form of the Greek noun for tabernacle. Skinoo. Verb siya nga nagrepresent sa tabernacle. Sa ato pa, kung imong i-translate, mga kaigsunan, in this context, the word glory there, it was the glory of the tabernacle. Ang buti pasabot. Sa ato pa, the word was tabernacle, the word meaning tabernacled among us. Ang word became flesh and dwelt among us. The word became flesh and tabernacled among us. Nipuyo kauban sa tao. Higalag mga kaigsunan, I hope masabtan ninyo. The purpose of the sanctuary is to let every one of us think and understand that God really loves to dwell in the midst of His people. Just like as His original plan was. He wanted to dwell in the midst of His people. He started the home, the sanctuary in the Garden of Eden, although it was destroyed and was lost because of sin. So doon na dayon mga proseso ang Ginoo para mabalik niya, mabalik ang iyang original plan, ma-retrieve niya ang iyang original plan to dwell in the midst of His people. In the presence of Christ. Iyang gisugdan pagpasabot ug unsa ang iyang kadakong handom nga mupuyo taliwala sa mga katawhan. Now who Jesus Christ was? What was the significance in Christ? Ang tanang mga teksto nagpaila og kinsa si Kristo, mga kaigsunan, and some verses of the Bible is telling us that Jesus is the temple. So sabot pasabot. Ang pagkatao ni Kristo ning kalibutan na was so to put an end of the earthly tabernacle. Okay? Did you get the point? Because everything in the tabernacle points to Jesus Christ. The priest, the high priest, pointed to Jesus Christ. The bread of life, the bread, the manna there, pointed to Jesus Christ. The lights, the 7 candlesticks, pointed to Jesus Christ. Jesus Christ, I am the bread. Jesus Christ said, ako maong tinapay sa kinabuhi, ako maong kahayag. Tanan nagtudlo ngadto kang Kristo. Ang maong karnero, mga kaigsunan, nagtudlo paingon ngadto kang Kristo. Everything in the sanctuary, apil pa to mga furnitures, tanan, nagtudlo paingon kang Kristo, mga kaigsunan. Kabalo ka? Matul pa ni Sister White sa Selected Messages, Book 1, page 233, all who did service in connection with the sanctuary were being educated constantly in regard to the intervention of Christ in behalf of the human race. His service was designed to create in every heart a love for the law of God, which is the law of His kingdom. The sacrificial offering was to be an object lesson of the love of God revealed in Christ, in the suffering, dying victim who took upon Himself the sin of which man was guilty, the innocent being made sin for us. Klaro? Dito sa tabernakulo, mga kaigsunan, katong tanan, mga copy lang to sila. Antitype lang to sila. But the original one, ang tinud-anay original on what is a sanctuary, dito nagtudlo tanan kang Jesus Christ.
kadtong mananap nga nag-antos, kadtong mananap nga gipatay na himong biktima, kadtong mananap nga giihaw para sa atong mga sala, kadto tanan nga nahitabo mga kaigsunan are all pointing to the ministry of Jesus Christ. Aron masabtan nga kitang mga makasasala, dunay inosenteng mananap. Dunay inosenteng binuhat like Jesus Christ nga mamatay tungod og alang sa akong mga sala. Because of my sinful nature. Sayon ra kay pagunahuna nga ang Ginoo nasuko kanako mga kaigsunan. But when to think that God so loved the world that He gave His only begotten Son, yes, I can see light. I can see hope out of my sinful being. Makita na ko ang kahayag. Someone is coming to save me from sin. And He is Jesus Christ, of course. Yes. Human si Kristo mikaya paingon sa langit, mga kaigsunan. Ang Christian church, the church that was built by Christ, are also called the temple of God. Gitawag siya nga tabernacle. Temple. You have a lot of verses like 1 Corinthians 3:16 and 17, 1 Corinthians 6:19 and 20, 2 Corinthians 6:16, and Ephesians 2:19 and 22, and etc. Paul speaks in 1 Corinthians 3:16 and 17 that the church, okay, excuse me. Ato nasabtan nga ang church from the Greek word ecclesia, from the root word ekkaleho, or ekkaleho, meaning called out once. The church here is no longer the building. It's not the edifices anymore, but it's the people. So when Paul said in 1 Corinthians 16 verse 17, know ye not that your body is the temple of God? Oh, Jesus was the temple of God because God dwells in Him. We are also, our body is declared by Paul as the temple of God because according to Paul, the Spirit of God dwells in us. Nagpuyo sa atong kinabuhi ang Diyos sa mga kaigsunan. And anyone who defileth the body temple according to Paul shall God destroy in the last days. The church, the corporate body, the corporate unity is the temple of God. Now, the same principle. If Christ was the sanctuary, or Christ is a sanctuary, we belong to Christ. Si Kristo nahimo siyang sanctuaryo because He is the dwelling Word, the tabernacled Word with men. We also become part of the tabernacle because Christ dwells in us. Nipuyo siya kauban kanato. That's why we become the part of the tabernacle. We are the temple of God. Nahimutang puloy-anan sa Dios, mga pinangga ko, mga kaigsunan. Tungod kay kita, templo man ta sa Dios, kay ang Dios nagapuyo nga nihi kanato bilang part of the church built by Christ. Matod pa ni Paul sa 2 Corinthians 6:14, dapat no common ground, unequally yoke with the non-believers. Dili ka magpasangon og usa lamang kayugo kauban sa mga dili magtotoo. Yes. Di ta magkigsosyo og mga negosyante nga dili parihag pagtuo. Why? Because our body is the temple of God. God dwells in us. And we are holy. And the glory of God is manifested on us. Dili ta pwede magkigkumbuya og mga dili parihas og pagtuo.
Labaw na gyud sa panagtiayon, dili pwedeng magkikumbuya og dili parehas pagtuo. Mga batanon nga naminaw karon, bisan sa panagtrato, bikay ang pagpanagtrato is already part of marriage. Bawal ang pagpanagtrato sa dili Adventista. That's very clear. Sabi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan, ang maong temple of God, according to Revelation 7:17 and 7:15 up to 17, according to the book of Revelation, the temple of God, ang New Jerusalem, gitawag og temple of God, according to, as what I have told you, Revelation 7:15 and 17, therefore they are before the throne of God and serve him day and night in his temple, and he who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger anymore, nor thirst anymore. The sun shall not strike them, nor any heat, for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to the living fountains of waters. And God will wipe away every tear from their eyes. You see? Ang bagong Jerusalem, nga diin ang mga linuwas, dito magpuyo mga kaigsunan, back to the heavenly sanctuary. Yes, it is a new creation of a sanctuary. Bagong creation mga kaigsunan, kaya nga naman, you are part of the sanctuary. You are the very reason nga nung nagbuhat ang Diyos og sanctuary para masabtan nato that He loves you very much. Gimahal ka niya, gusto siyang mupuyo kauban kanimo. And for eternity, dito niya sa bagong langit, sa bagong yuta, ang tanang mga linuwas shall dwell together with Christ for eternity. And that is an everlasting sanctuary. Walay katapusan nga pagpuyo, mga kaigsunan, sa sanctuary. Kanya ng panahon na, the throne is mentioned again. Sa ito pa, wa malimti, nga ang hari, nga nagalingkod din ang trono, although once upon a time, nahimong lamb, nga nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. But now, dito finally, sa bagong langit, sa bagong yuta, He will also sit on the throne. Bisan siya, nagpakatao siya, hari gihapon siya mga kaigsunan. Bisan pag nahimo pa siyang tao, mipuyo ipon kanato sa final round, dito sa bagong langit, sa bagong yuta, mulingkod gihapon siya sa trono. That represents His kingship and rulership. Mga pinangga ko mga kaigsunan, nakita ni Juan ang bagong Jerusalem. Pero wala magpasabot mga kaigsunan nga dito sa bagong langit, sa bagong yuta, no more temple there. The New Jerusalem itself is the temple and the tabernacle of God according to Revelation chapter 21 verse 3. Doon na lang mga sanctuary elements are assigned to the New Jerusalem. It is holy and of heavenly origin. It has the same cubical form as did the most holy place, similar to the temple precincts. Pero one thing is very sure in that heavenly temple, nothing unclean is allowed into the city. Walay mga mahugaw makasulod sa bagong langit o sa bagong yuta. Revelation 21 verse 27. And the most important of all, God is present all the time in that sanctuary. In the sanctuary of God, we can live with Him in the closest relationship as possible, as much as possible as we can. Dito sa bagong langit, sa bagong yuta, sa maong sanctuaryo, mga kaigsunan, dito ta magpuyo sa kinabuhing labing suod sa kinabuhi diha kang Ginoong Hesus, mga kaigulaan. Mauni ang kalabuton sa kaluwasan. This is an eternal close relationship with God. Anong usahay mo? Reklamo man tanga pastilan ka kapoy na malang gyud. Di na gyud makaya, kapoy na kaayo. No. We have to go on. We have to continue because we are looking forward of that eternity.
katahong sa puloy anan nga malipayon tungod sa gugma nga nagungko sa matiayon. Kayang Diyos nagandum sa puloy anan malipayon ug sa pag-alagad matinud-anon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Bana ug asawa mag-inunungay bisan sa kapipos ug kahamugaway. Mga anak ato gayong giyahan sa pagsubay sa kamatuoran. Kayang Diyos nagandum sa puloy anang malipayon ug sa pag-alagad matinud-anon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Bisan moabot ang daghang pagsulay, magpabilin nga malikon ang panimalay. Pagsalig kang Kristo gikinahanglan aron mangkon ng kadaugan. Kayang Diyos nagandum sa puloy anang malipayon ug sa pag-alagad matinud-anon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Puloy anang bulawan iyang giandam alang sa mga matinumanon. Alang sa mga matinumanon. Alang sa mga matinumanon. Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa mensahe nga nagapapukaw kanamo pag-usab. Nga doon ay langit nga mong pagadtuan o kanamo ang tabernakulo. Nga diin kaming tanan sa hangtod sa kangturan, magkig-ipon pagpuyo kanimo sa labing suod nga relasyon nga walay katapusan. Tudloy kami nga magkinabuhi niya na nga kinabuhi karon. Pasayloa kami sa among mga sala. Himuha kaming takos, sumala sa imong plano diha sa imong pagkabalaan. Aron maangko namo ang pagkamatarong o takos sa kaluwasan. Amahan sa pinasahi, nangaliupo kami. Nasasamang pagi imong panalanginan pod ang mga nagapaminaw karon. Ang nagatanaw nini nga programa, ang mga nagapaluyo nini nga programa imong panalanginan, mga volunteers, ang mga nagdumala. Ug ang kinatibuk ang naong sayota imong panalanginan labi na gyud sa imong iglesia, gikan sa General Conference ngadto sa Union Conferences ngadto sa Mission ug local conferences. Panalangin ni usab ang mga local churches. Ang matag membro niini panalangin. Kaming tanan o Dios usa sa imong gugmag panalangin. Kining tanan among gitugyan kanimo og salamat sa pagtubag sa among mga pagampo kini pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.